Pati po sa lalawigan ng Capiz, hindi rin mailarawan ang pinsalang iniwan doon ng bagyong o super bagyong Yolanda. At dahil uhaw at gutom na nga ang mga tao doon, doble na po ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng pinatutupad na price freeze kung tawagin. Na pinapatos na po nila yung kung ano-ano doon mula sa lungsod ng Rojas, lalawigan ng Capiz. Nakatutok live si Steve Dailisan. Steve, kamusta? Mike, maghapong naging maulan dito sa probinsya ng Capiz at nakakadagdag ito sa pinagdaraanan ng mga taga rito, lalo pat marami sa kanila walang mga bubungan, marami actually yung wala ng mga masisilungan, wala ng mga bahay, pero tuloy daw ang laban tungo sa pagbangon ng mga Capizenyo. Isang lane lang ang bukas sa kalsada mula Altavas, Aklan patungong Capiz, bigayan ng mga sasakyan para iwasan ang mga nakahambalang na punot poste. Pero ang nakaagaw pansin sa amin, ang mga batang nanlilimos sa kalsada. Malang, yung bagyo na kami diyo. Sila na rin ang nagtatraffic. Walang pinatawad ang bagyong Yolanda sa mga bahay. Marami ang walang bubungan, marami ang walang masilungan. Ito, yung restaurant ni Nanay Tessie. Makikita nyo, dati merong bubungan yan. Eh ngayon, puro mga upuan na lamang at saka, paano ba nangyari dito? Tuloy pa rin yung ano nyo? Eh sana itutuloy namin kasi dito namin kinukuha na ng hanap buhay namin, yung paaral ng mga anak namin. Eh ngayon, wala na kami mapaaral. Sa Rojas City, Capiz, marami naman ang gutom at uhaw. Ang mga pumipila sa mga water station, inaabot na ng gabi para bumili ng tubig kahit pa dumoble ang presyo. Kapos daw ang ipinamamahaging relief goods. Iniisip namin dahil sa iba meron na, sa amin dito wala. Kahit wala kami natanggap pa. Bigas? Wala kahit ano. Maraming establishmento ang sarado pa rin kahit yung mga itinatayo pa lang na mall hindi nakaligtas. Mula noong Biyernes hanggang ngayon, wala pa rin kuryente. Kahit pa generator, may schedule ang gamit para makapag-charge lang ng cellphone. Nagkakaubusan na rin ng kandila. Sarado ang marami sa gasolinahan na pinatumba rin ng bagyo. Ay naku, napakahirap. Kaya nga nung isang araw wala kaming magamit. So ang ginawa namin, nag-test kami sa 2 kandila lang. Bukod sa presyo ng pagkain at gasolina, tumaas din ang presyo ng construction materials. Ayon sa Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa higit 250,000 katao ang apektado sa buong probinsya. Nag-overboard o yung nag-overprice. No? So yun, may instructions ako specific based on the law itself na huliin talaga. And if possible, confiscate all of these goods na inaano nila. No? Yung mga building materials namin at saka bigas, huwag mo nang ilabas sa probinsya. Samantala dahil sa taglay na lakas ng bagyong Yolanda, pati ang power barge na ito, tinangay ng malalakas na alon sa barangay Botongon, Estancia, Iloilo. Nabutas ang isang bahagi nito kaya tumagas ang abot sa 200,000 litro ng bunker fuel. Tinatayang 2 kilometro na ang lawak ng oil spill kahit pa naglagay na ng oil spill boom ang Coast Guard. Ang mga residente nababahala para sa kanilang kalusugan at kabuhayan. Mike, sa pinakahuling tala ng Capiz PDRRMO, aabot na sa 42 yung bilang ng patay dito sa probinsya at meron pa rin silang missing. Ang magandang balita dito, kaninang umaga nabuksan na yung Rojas Airport. Ibig sabihin nakakapasok na rin yung tulong mula sa labas, mula sa national government. Pero nahihirapan din daw yung probinsya para pakainin yung mahigit 250,000 na apektadong residente. Kaya medyo marami-rami pa rin yung nakakaranas ng gutom. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.